Isang guro. Ipinamalas niya ang dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, hindi lamang niya tinuruan ng kaalaman ang mga batang nagdaan sa kanyang paggabay, kundi binigyan din niya ang mga batang ito ng aral na kanilang dadalhin habang sila ay nabubuhay. Tayo po ay magbalik tanaw sa naging buhay ng ating minamahal na si Ma'am Julie na ibabahagi sa atin ng punong guro 3 na si Ginang Erlinda Siwagan na ngayon po ay kasalukuyang nasa seminar na siya po ay kakatawanin ni Ginang Corazon Sibirayo, Pangulo ng Samahan ng mga Guro ng Paaralang Elementarya ng Palapala. Unang ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa namtang gabi. Nagagalitan. Kasi bakit ganon? Meron siya laging fund para sa kanyang medical, yung magpapagamot siya. Ito ay kapera, ito itatabi ko, pangpagamot ko. Kasi yung buhay ay ng pamilya namin ay maikli lang. Bawat halakhak na kanyang pinakawalan. Sa ating kapatid sa anak buhay na si Ma'am Julie, hindi ko man siya lubos na kilala. At pag may meet nung araw sa mes dito sa sa district, nagkasama din kami. Mapakagaan po ang katawan niya, talagang kumilos. Baka po pwedeng pass muna tayo sa contest na yan kasi kapapasokan lang contest na, lalo na sa guro, no? Pero agad ang nakita namin si Ma'am Julie na siya yung ipinanlaban ng district kahit na sabihin natin yung salitang ura-urada o madalian, pero naging handa si Ma'am Julie at siya yung inilaban ng district sa pagkukwento at pinalad na magwagi ng pangalawang karangalan. Ganun yung isa sa mga husay ni Ma'am Julie bilang isang guro. Siya yung guro na masayahin. Pag nakikita mo siya ay nakakahawa yung pagiging masayahin ni Ma'am Julie, no? At katulad din ang nasabi, siya ay isang mahusay na singer. At kung makikita mo yung mga recorded videos or video ni Ma'am Julie, hindi lang TikTok, kundi may mga records siya ng mga panturo. Di ba? Meron siya yung mga records na mga video ng mga pinagtuturo at nakikita mo siya kung paano mag-deliver noong mga ituturo, yung mga lessons na itinuturo. Kaya walang pasubali na si Ma'am Julie bilang isang guro ay mahusay na guro at sabi natin na maaaring kawalan sa purok ng Timog, San Ildefonso, nabawasan tayo ng mahusay na guro. At kaya bilang parangal kay Ma'am Julie, pwede bang bigyan natin ng palakpakan si Ma'am Julie sa kanyang kabutihan, kahusayan bilang isang guro ng ating purok. At naniniwala tayo na sa awa at habag ng Panginoon. Sadya pong napakabigat sa aming kalooban ang pagkawala ng aming matalik na kaibigan. Bagamat hindi po kami sa iisang tiyan nagmula, ngunit yung pong aming pagkakaibigan ay hindi po matatawaran. Yung pong pagmamahal namin sa isa't isa. Sa loob po ng 17 taon na magkakasama kami. 1 year lang po kami magkakasama sa UP, pero kahit pinaghiwa-hiwalay kami ng school, andun pa din po yung samahan at pagmamahal namin sa isa't isa. Napapagalitan nga po kami ng school head namin noon kasi pag may team building, sa halip na doon kami kasama sa school, kaming 4 ang magkakasama. Maging din po sa mga anak namin, nagkakasalubong po
sa pagninang. Hindi na po namin alam kung pwede pa kasi meron sinasabi bawal pag naulit. Maring Juday, maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Paano na yung mga paalam, Mare? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po lahat ay narito sama-sama. Hindi lamang nagdidalamhati sa hapon na to, ngunit bagkos ay atin pong i-celebrate ang buhay ni Maring Julie. Salamat sa Panginoon sa 45 taon na ipinahiram niya sa atin si Julie at na-touch niya ang buhay ng bawat isa. Kami pong apat ay nabuo ang aming samahan sa UPIC kulang 2 dekada, 2008. Bagamat ako po ay naalis sa DepEd, hindi po lumipas ang linggo o buwan na hindi kami nag-uusap kahit malayo ako. Mayroon po kaming grupo. Sa grupo po naming apat ay masasabi namin na ito ay typical na samahan ng isang mga magkakaguro, magkakaibigan at magkakapatid. Nasabi ko magkakapatid kami kahit hindi kami galing sa isang tiyan dahil si Maring Julie po yung aming pang-even. Lagi nga namin sinasabi, ang tawag ko sa kanya B1, B2, Simona. Silang dalawa. Ang tawag niya sa akin ay bakla, doktora, tapos si Anton. Kay Julie po ay ilalarawan ko siya na isang guro, isang anak at isang kaibigan. Bilang anak po, wala akong masabi kay Julie, yung pagmamahal niya kay Nanay Bioli. Tuwing kami lalabas, walang bibig si Nanay. May pasalubong ako kay Nanay, papagawa ko ng salamin si Nanay, bigyan ko ng damit si Nanay. Puro siya makananay at nakita ko pagmamahal sa kanya doon. Bilang isang guro, masasabi ko si Julie ay isa sa mahusay, mga determinadong guro. Wala pong trabaho na hindi niya aayawan. Ibibigay lahat, kahit hindi niya kaya, gagawin pa rin. Saksi kami sa kanyang mga joy and sorrow sa DepEd. Ano po? Ayaw niya na siya ay mapintasan, na may masabing hindi siya nakagawa. Kaya kahit po umaga na hirap siya sa mga anak, sa pag-aalaga, pipilitin at gagawin pa rin niya ang kanyang trabaho. Bilang isa pong guro, naranasan niya wala sa kanya magtanim, magbunot ng damo, na inang pinagtatawanan niya sa akin kasi ako daw napaka-arte ko, ayokong kinukuha niya yung trabaho ko pagka sa mga gulayan. And then po pagka sa bilang isang kaibigan at isang kapatid, si Julie po ay masasabi kong tunay namin kaibigan. Siya po yung kaibigan na sasabihin sa iyo kung ano yung mali mo. Masaktan ka o hindi, sasabihin po niya yun. At doon ko po siya na lalong napamahal dahil yun ang nagpapatibay sa amin. Sa amin pong apat, si Julie po yung pinaka-cool. Pag kami nag-aaway, madalas po kami mag-away ni Annabelle, siya yung pumapagitna. Kaya nga po sabi ng asawa ko, sabi niya, kaya daw siguro nauna si Maring Julie ay mabait. Sabi ko, kung sa pabaitan, mas mabait si Mona. Susunod lang si Julie. Kasi si Mona po ay hindi yan rumireklamo kahit ano gawin niyo. Tapos sabi ng asawa ko, kayo ni Annabelle, patagalan ng buhay. Kasi kayong dalawa ang talagang black sheep sa amin. Pero ganun man, hindi matatawaran ang aming samahan. Walang linggo o okasyon na kami ay lumalabas. Para lang i-celebrate, makipagkwentuhan, or para lang po mag-share. Ang hindi ko po makalimutan kay Maring Julie at ako parang nasisisi ko yung sarili ko, yung huling linggo niya. Dinalaw ko siya May 10. Galing yata siya sa PGG noon, tapos doon sa Sabi ko, Maring Julie, paano ba? Ba't nagkaganyan ka? Sabi niya, tumabang ka ako. Ang sabi niya ay, Mare, ipagkamot mo ako. Ayokong iwan ng mga anak ko. Sabi ko, hindi kita iiwanan ngayon hanggat di natin naililibot yung mga ospital na yan. Doon nakako tayo sa private para mas maalagaan ka.
Isang linggo bago siya namatay. Imagine nyo yung bahay niya, nalakad niya hanggang kalsada dahil nandun yung kinuha naming ambulansya. Nakalakad siya, kumakapit siya. Mare, ipagamot mo ako. Nalibot namin ang buong Baliwag, Pulilan, Plaridel. Balik uli kami ng Plaridel, wala kasing ICU, merong ICU, kaso tinapat kami na pera. Napakasakit dito sa Pilipinas na magkasakit ka na ang pera ang uunahin mo muna. Ano po? Alam nyo naman yun, teacher tayo na hindi naman po maraming ang pera. So, nasa Rugay kami, nung huli na yon, mula alas 2 hanggang alas 6 yata yun ng gabi. Umiikot kami, wala siyang oxygen na kaya niya sa ambulansya. Sabi ko, Mare, paano ba to? Sabi niya, Mare, lumaban naman tayo eh. Siguro, iuwi mo muna lang muna ako. Sige ako, Mare. Iisip kami ni paring Dudong ng ospital, baka sa Maynila. Meron na. Yung pong huling salita niya na yun na, Mare, ipagamot mo ako, ayoko maiwan ng mga anak ko. Parang maya umaan sa akin na baka nahuli kami. Or nung pong March yan, March 15, after niya ma-aksidente, dumala uli kami ni Mona. Sabi ko, parang Dudong, parang hindi maganda yung nilagay niya. Ipagamot natin. Bukas ka ako, babalik ako, ihanda mo ang unang damit, dadaling ko sa Castro yan, kahit paano mangyari. Wala daw siyang pera. Halika ka ako kinabukasan. Dumating po kami alas 7 ng umaga sa bahay niya. Wala kang pera, halika sa City Savings. Dadalin muna kita. Nakakuha naman kami ng pera. Inabot kami mula alas 8 hanggang alas 3. Hindi kami kumakain ng tanghalian, natapos ang transaksyon ganong katagal. Nang pauwi na po kami, sabi niya kumain muna tayo. Doon po sa San Miguel sa kanto sa may St. Paul. Lahat ng paborito niya ay in-order. Lahat. Meron pa mga dessert or kung ano-ano. Napakaraming kinain. Sabi niya, Mare, ngayon lang ako makakakain ng malaya. Yung walang iniinda. Gutom na gutom pala ako. O sabi ko, halika na, may pera na tayo. Pumunta na tayo sa ospital. Alas 3 po iyon. Sabi niya, Mare, magang-magana yung aking paa. Pwede bang bukas na lang? At may gamot pa naman daw po siyang iniinom. O sige ka ako, iuwi muna kita. Ayaw talaga eh. Tapos po kinabukasan, pinalo-upan ko ulit. Susunduin na ba ulit kita? Sabi niya wag muna, meron naman akong gamot. Paggamot-gamot ka lang kako, naka-1 buwan ka na, napakamatiisin mo. Hindi ka ako normal yan. Ang lagi niya sabi, may awa ang Diyos, gagaling ako, Mare. Ang sagot ko po, may awa ang Diyos, pero dapat kang gumawa. Ang ginawa ko po para siya maligalig ay sinerge ko lahat. Ang mga sakit niya, ng mga edema, yung mga ganon. Kahit yung merong search na fatal, isinend ko sa kanya lahat yun. Mare, parang tinatakot mo. Talaga tinatakot kita. Para lang ikaw ay magpatingin. Pero matiisin talaga si Julie. Lagi niya sinasabi, okay ako. Nasaan ang mga laboratory mo? Hindi niya pinakita sa amin, puro negative ang sinasabi niya. At saka nga po, ito nang huli na to, gustuhin pan ko, wala na po pala kaming oras. Pero alam natin, Maring Julie, lumaban tayo. Siguro nga, mas makapangyarihan sa atin ang Panginoon. Hanggang dito lang ang buhay na pinahiram niya sa amin. So meaning to say, Maring Juday, job well done, mission accomplished ka na. Mahal na mahal ka namin, Maring Juday. Alam mo yan. Salamat po. Sa amin nga kung apat, kami Julie ang tagapamagitan sa dalawang to. Nabuo po ang pangalang mahal namin. Ako, Bilomonina, Annabel, Julie, at Alona. Kahit po si Alona ay napa-abroad,
tuloy pa rin po yung bonding namin. May Wednesday group kami, na every Wednesday ay lumalabas talaga kami. Bonding moment namin. Thank you, Kambal, may kumare. Thank you for 17 years of friendship bilang isang kaibigan, kapatid namin, at nagbibigay saya sa amin. Salamat sa iyong pagpapasaya, pagpapaligaya sa amin. Hello po, maraming salamat. Ako sa bibig ko at sabihin ng isip ko. Kinakabahan po ako ngayon. Sa totoo lang po. Ni sa hinaga po, hindi ko naisip na darating yung time na to na kailangan ko magsalita sa harap ng maraming tao para bigyang parangal o pagkilala ang buhay ng aking mahal na kapatid na si Julie Ansuan Mangahas. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng guro, sa mga supervisor, sa lahat ng pamunuan, mga principal, upang makiisa sa aming pagluluksa. Damayan kami, suportahan kami sa pinaka-lowest point of our life, ika nga. Si Julie po yung kakampi ko. Kaya nalulungkot po talaga ako kasi wala na akong masasabihan. Sabi ko, ang daya niya. Kasi hindi ko kayang mag-isa. Kami yung laging nag-uusap kung paano si nanay, anong dapat kay nanay, paano gagawin kay nanay. Sumbungan, eka nga. Kami yung dalawang laging magkausap para maghingahan. Yung lahat ng stress niya, sa trabaho niya, sa pamilya niya, sa health niya. Nasasabi niya, pero yung sa health niya, medyo limited pala yun. Akala ko, alam ko lahat, pero hindi. Madalas ko po silang tawagan ng nanay sa gabi. Kinakamusta ko po sila. Pero sa tuwing kakamustahin ko sila, lagi lang pong sinasabi sa akin ni Julie ay okay siya. Okay lang sila ni nanay. Huwag akong mag-alala at ako ang mag-iingat kasi ako yung malayo. Kaya po yung pangyayaring ito ay talaga pong napakabilis. Hindi ko rin po inaasahan. Although alam ko po na may mga sakit siya. Nakuha niya po iyon, yung mga sakit po ng tatay ko, siya po yung ika nga nagmana. Pero hindi ko po inaakala na ganito kabilis sa ganitong edad niya. Pero sa nakita ko ngayon, yung mga speech ninyo, yung dami ng nagmamahal sa kapatid ko, nakaka-overwhelm lang po talaga. Ibig sabihin po nun, mabuting tao yung kapatid ko. May mabuting puso po siya. At nagmamanifest po yun sa lahat ng nakikita namin ngayon. Sa lahat ng mga ginagawa niyo pong tulong, mula umaga, wala kaming iniintindi yung mga guro. Lahat po kayo, lalong-lalo na po sa buong samahan ng Pala-Pala Elementary School. Maraming salamat po. Nahihiya po ako. Nakikita ko po yung paghihirap nyo, sakripisyo nyo, na umaga pa lang nandito na kayo. Kayo yung gumagawa ng dapat kami po ang gumagawa. Maraming salamat po. Sa mga kaibigan, sa malalapit na kaibigan, lalo na mga kaibigan, kakilala, katrabaho, na hindi iniwan si Julie hanggang sa huli. Maraming salamat po sa suporta na parang hindi lang kami yung pamilya ni Julie. Ang dami nating nagmamahal kay Julie. Kaya po hindi ko sasabihin na sayang. Tama po si Ma'am Alona.
masasabi ko, job well done for her. She have lived the life the best way she can. Hindi ko na po pakakabain. Ayoko pong umiyak. Pinipigilan ko pong umiyak. Basta yung pasasalamat ko po, Ma'am Jonah, sa lahat po ng mga, yung hindi ko po mababanggit, pasensya na po. Ma'am Alona, Ma'am Annabel, Ma'am Mona, kay Ma'am Jonah, kay Ma'am Cheche, kay Ma'am Marnie, kay Ma'am Jenter, kay Kido. Kido, nasan ka ba? Wala ka ba dito? Thank you so much sa inyo. Kasi yung wala ako, kayo yung nandyan. Nung nawala si Julie, may kaibigan, tinakbugan ng nanay ko. Kasi alam, paano ang nanay? Thank you, Jenter, Ma'am Jenter, nasan ka? Thank you so much, kay Kido. Sa lahat po ng guro, nagmadaling pumunta agad kay Julie sa nanay ko. Yun lang po, sapat na para alam ko na yung kapatid ko, nagampanan niya ng tama yung buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At sa iyo, kapatid ko, tulungan mo kong kayanin yung sakit, yung hirap na hindi ka na namin makakasama. Sabi ko nga, mamimiss ko yung boses mo na napakaganda talaga. Hindi ko na maririnig yung pag-awit mo na walang palya. Talaga naman pong napakaganda ng boses niya. Napaka-talented pong tao, magaling sumayaw, matalino. At lahat po ng mga live performances niya, naniniwala ako talaga naman pong kahanga-hanga. The best nga, kanga. Napakagaling, kahanga-hanga. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal ka namin. Tulungan mo kami kayanin yung hirap na to, yung sakit na to. Patuloy mo kaming samahan ni nanay. Yung mga anak mo, huwag kang mag-alala kasi hindi namin siya papabayaan. Pagtutulungan namin siya ni Oge. Kay Oge, many thanks Oge. Thank you so much sa huling sandali. Ikaw, alam ko nahirapan ka. Sorry kasi wala akong magawa. Ang layo ko. Puro lang ako update. Nananalangin lang na sana may himala na umokay pa. Pero kung iyon ang kalooban ng Panginoon, tinatanggap ko at alam kong may plano ang Diyos. Ano man yung sakit na nararamdaman natin ngayon, alam ko may kapalit ito. At para sa iyo, kapatid ko, sobrang proud kami sa iyo. Alam ko kahit ang tatay natin proud sa iyo at we will always be proud of you. Yun lang po at maraming salamat po. Ma'am Mercy, Ma'am Cora, sa inyong lahat po. Many thanks po. Kay Ma'am Early po, salamat. Maraming salamat po sa suporta. Yun lang po. Thank you, Ma'am. Ang ingay. Hindi na po natin muling maririnig yung initang tinig niya na kumakanta. Wala na po natawa ng malakas. Wala na rin po mag-perform ng performance kapag may mga program po tayo. Julite. Ang tawag ko po kasi sa kanya, Julite. Hindi ka namin malilimutan. Ang iyong mga alaala ay mananatili sa aming puso at isipan. Maraming salamat sa masasayang alaala na iniwan mo sa amin. Magpahinga ka na. Mahal ka namin, Julie. Hanggang sa muling pagkikita. Po ay sama-sama mag-aalala.
sa tubos ng pag-ibig. Mahal tayong magduma. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sa tabi, sa ating pagsuyo, patuloy tayo sa buong mundo. Pag-ibig ko, Jesus. Ang siyang sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, ang tinduman at pag-asa.